Tayo po ngayon ay nasa pinakamahalagang bahagi na po ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Ito po ang pag-aaral ng kanyang mga banal na salita at hinihiling ko po sa mga oras na ito na tayo pong lahat ay panandaliang tumayo at magbigay galang po tayo sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Na ito po ay dadalhin sa atin ng ating beloved preacher, ating beloved brother Arthur Nocon. Praise the Lord. Amen. Burihin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, beloved my co-preacher, ating beloved brother John Domingo sa pinagpalang pagpapaliwanag patungkol po sa pagbibigay. Mga kapatid, panandalian po tayo manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, Amang Banal, sa oras nito kami po nagpapasalamat, lumuluwalhati sa iyo, mahal na Panginoon, na muli, mahal na Panginoon, sinamahan mo kami, mahal na Panginoon, na ang dakilang presensya, mahal na Panginoon, ay muling sumaamin, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong blessing sa araw na ito, mahal na Panginoon. At sa oras na ito, narito po kami sa pinakamahalagang bahagi ng iyong banal na gawain, na kung saan muli kami mag-aaral ng iyong banal na salita. Mahal na Panginoon, sa mga oras nito, patuloy mong buksan ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin, mahal na Panginoon, ang iyong salita. Mahal na Panginoon, bago pong lahat, muli kaming humihingi ng kapatawaran. Ano man po nasabit ng aming mga labi sa isip, sa salita at sa gawa, mahal na Panginoon, patawarin mo po kami. Mahal na Panginoon, sa ganang akin naman, mahal na Panginoon, muli mo kong daluyan ng iyong karunungan upang muli kong ibabahagi, mahal na Panginoon, sa aking mga minamahal na kapatid na magiginig sa araw nito. Mahal na Panginoon, pagpalain mo kami lahat, mahal na Panginoon, i-bless mo po ang bawat isa sa amin. First prayer ng aming beloved evangelist, mahal na Panginoon, aming sinasaway ang lahat na magiging hadlang. Ito man po'y gutom, distraction, mahal na Panginoon, antok, lumayas kayo sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At sa oras na ito, mga kapatid, tayo na po ay dadako sa pagiginig ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pero bago pong lahat, mga minamahal, muli akong nagbabaabot ng aking pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At double honor and respect sa ating beloved parents in the Lord, na tunay mga kapatid ko na tayo po'y pinagpala ng mahal na Panginoon sa pamamagitan nila, mga minamahal, nang makilala natin ang mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga aral, mga kapatid. Tunay na tayo pong lahat, mga kapatid ko, ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ako na rin po ay nagpapaabot ng aking pagbati sa kanilang mga beloved children, Almeda's family, mga kapatid. At binabati ko na rin po ang ating mga binamahal na mga manggagawa. At binabati ko na rin po ang ating mga beloved elders, ang ating beloved my co-preacher, at ang ating mga beloved choir. At sa inyo pong lahat, mga binamahal, magandang hapon po, mga binamahal. Pwede ba natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Sa araw na ito, mga binamahal, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Sabagat gusto ko po, mga binamahal, na ipaunawa sa inyo, mga binamahal, lalong-lalo na kanina yung ating narinig na patutuo. Yung patutuo ng ating beloved prayer warrior sa katawan po ng ating beloved brother June, sa mga minamahal, yung patutuong yung mga minamahal na nangyari sa dako mo ng Talibaw, iyon po ay nakatatak na sa history. History ng pananampalataya ng mga tunay na mga Kristiyano. Ngayon, mga kapatid ko, gusto kong pag-usapan natin sa hapon na ito, yung salitang faith. Lahat na may pananampalataya magsabi ng amen. Alam niyo po, mga minamahal, ang pananampalataya sa wikang English, mga minamahal, ay faith. Ilang letra lang yan, mga kapatid ko. Iyan po ay 5 letra lang. Capital F-A-I-T-H. Ang pananampalataya, mga minamahal, ito po, mga kapatid ko, ay inaangkin ng bawat Christ believer. Hindi lang tayo, mga mananampalataya, mga minamahal, sa gawain na Jesus Miracle Crusade. Lahat ng mga Kristiyano, mga kapatid ko, sila po, mga minamahal, ay nag-aangkim pananampalataya. Hindi ba, mga minamahal, miyembro ng Jesus Miracle Crusade? Ito man po, mga minamahal, ay iba't ibang mga denomination, mga kapatid. Kapag sinabi nilang sila'y Kristiyano, mga kapatid ko, kalakip ang mga bagay na salitang pananampalataya, mga kapatid. Yun ang pinangahawakan nila. Hindi lingid sa inyo, mga minamahal, inuulit ko, more than 45,000 congregation.
na sila po mga minamahal ay may hawak na mga Bible, mga kapatid, at sinasabi nila mga minamahal ng Diyos, mga kapatid ko, ay nagpapagaling ng karamdaman. Tama yun, mga kapatid. Marami nagsasabi, mga minamahal, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, ina-accept nila ang power ng mahal na Panginoon. Pero alam niyo po, mga kapatid, ang salitang pananampalataya, madaling sabihin. Ang salitang pananampalataya, mga minamahal, madaling unawain. At ang salitang pananampalataya, mga minamahal, hindi mahirap makalimutan, mga kapatid. Pero tandaan nyo, mga minamahal, ang pananampalataya, mga minamahal, ang tunay na Kristiyano, hindi lamang nananatili sa bibig. Hindi lang yan mananatili, mga minamahal, doon sa paniniwala ng ating isip. Tandaan nyo, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, ang salita ng mahal na Panginoon, kapag in-spread mo yan, mga kapatid ko, ay may lalakip na mga palatanda. Palatandaan, mga minamahal, kung saan mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, gagaling ang karamdaman ng isang makikinig ng salita ng mahal na Panginoon. At sila, mga kapatid ko, sasambalataya. Pero mga minamahal, ang sabi po ng Bible, mga kapatid, ang pananampalataya, mga minamahal, hindi lamang, mga minamahal, ibinabaon sa ating dilayan, mga kapatid. Kagaya ng patutuo ng ating beloved prayer warrior, ang pananampalataya ng ating beloved parents in the Lord, hindi lang, mga minamahal, hindi lamang po, mga kapatid ko, dito sa parte po ng Luzon, mga kapatid. Alam nila, mga minamahal, yung kanilang pinuntahan sa dako ng Mindanao, ito po ay mapanganib. Pero dahil sa kanilang pananampalatayang may kasamang gawa, lumakip ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid. Alam niyo, mga minamahal, gusto kong patunayan sa inyo na ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga kapatid ko, hindi po kagaya ng mga ibang denomination. Itinuturo sa ating mga minamahal ang iba't ibang uri ng pananampalataya. Pero mga kapatid ko, pinag-uusapan dito, mga minamahal, yung mga palatandaan ay sinasagawa ng mahal na Panginoon. Ngayon, mga kapatid, bakit ko, mga kapatid ko, sasabihin sa inyo na ang pananampalataya ng Jesus Miracle Crusade ay nasa totoong pananampalataya? Bakit? Kasi yung pananampalataya natin, mga minamahal, inilalakip natin sa pamamagitan ng gawa. Bakit, mga kapatid ko, pag-ibasa natin sa dito po sa first chapter natin na babasahin, dito po sa James chapter 2 verse 22. Dito po sa Aklat ni Santiago, Kapitulo 2, versikulo 22. Ito po sinasabing, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Alam niyo, mga kapatid, ang pananampalataya, mga minamahal, hindi lamang, mga kapatid ko, itinatanim yung, mga kapatid ko, sa dulo ng dila natin. Alam niyo po, mga minamahal, ang salitang faith, mga kapatid, maraming benepisyo sa Kristiyano. Ang salitang pananampalataya, mga minamahal, ito po, mga kapatid ko, ay malaking pakinabang sa bawat mananampalataya ng mahal na Panginoon. Pero tandaan niyo, mga kapatid, ang pananampalataya ay nagiging sakdal, mga kapatid ko, kapag ito ay may lakip na gawa. Hindi po pwede, mga kapatid ko, na ikaw po, mga minamahal, ay may taglay na karamdaman ngayon dahil sa ikaw po ay ibinigay na paalala sa iyo ng mahal na Panginoon. Opo, meron kang pananampalataya. Alam mo, mga kapatid ko, na meron kang taglay na karamdaman ngayon, yan po ay bunga ng paalala ng mahal na Panginoon. Kailangan mo ba, mga kapatid ko, tumawag ng prayer warrior? Hindi po, mga kapatid. Kailangan mo ba, mga kapatid ko, tumawag pa ng mga preachers para ipanalangin ka, mga kapatid ko? Hindi po. Tandaan nyo, mga minamahal, kung ang pananampalatayang itinanim sa iyo ng ating beloved pastor, mga kapatid, ito po ay sinasagawa natin, hindi sa pamamagitan lang ng bibig. Lalakip, mga kapatid ko, ang kapangyarihan sa iyo ng mahal na Panginoon. Bakit, mga kapatid? Maraming mga Kristiyano, mga minamahal, na sinasabi nila, ako'y sumasampalataya sa mahal na Panginoon. Ako'y nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Pero makikita mo, mga minamahal, yung kanilang pananampalataya ay nanggagaling lang, mga minamahal, sa kanilang salita. Marami, mga minamahal, ang mga mananampalataya, mga minamahal, sila ay nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Pero kapag sila po may mga problema, lumalapit sa tao. Kapag sila ay may karamdaman, tumatakbo sa hospital. Hindi bawal ang hospital, mga kapatid. Pero ang pinag-uusapan dito, mga minamahal, kung paano lalakip ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa mga mananampalataya.
Alam mo, meron akong sample sa inyo sa Bible. Pag-ibasa natin dito po sa Book of Mark, mga kapatid. Ito po ay sa chapter 10, verse 46 up to 52. Dito po sa aklat ng mga Marcos, Kapitulo 46, Kapitulo 10, versikulo 46 hanggang 52. At nagsidating sila sa Jericho, at habang nililisan niya ang Jericho, nakasama ng kanyang mga alagad at ng mga lubhang maraming mga tao, ang anak ni Timeo, si Bartimeo, na isang pulubing bulag, ay nakaupo sa tabi ng daan. At nang marinig niya na yaoy si Jesus na Nazareno, siya'y nagpasimulang magsisigaw at nagsabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At siya'y pinagwikaan ng marami upang siya'y tumahimik. Datapwat siya'y lalong sumisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, laksan mo ang iyong loob. Ikaw ay magtindig. Tinatawag kanya. At siya'y pagkatapon ng kanyang balabal ay nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus. At sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, anong ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi ng lalaking bulag, Rabboni, natanggapin ang aking paningin. At sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At pagdakay tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahalabang doon. Alam niyo mga kapatid, ang yung abang lingkod galing po sa baptist, mga kapatid. Dati po kami Trinitarian. Pero tumagal ang panahon ko sa paglilingkod sa mahalabang noon sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade. Bakit mga minamahal? Nang dahil mga kapatid ko sa kapangyarihan ng Diyos sa ministeryong ito. Alam niyo mga minamahal, si Bartimeo, ipinanganak sa mga minamahal na imbon. Siya po'y ipinanganak mga minamahal na isang bulag. Ang pananampalataya mga minamahal, kailangan mga kapatid ko isinasagawa yan. Hindi po pwede mga minamahal na tatawagin kang isang anak na mahalabang mo pero hindi ka nagtitiwala sa iyong ama. Hindi ka nagtitiwala mga kapatid ko sa iyong mahal na Panginoon. Hindi ka nagtitiwala mga minamahal sa iyong minamahal na Diyos mga kapatid. Alam niyo po si Bartimeo ganito, hindi niya kilala ang mahal na Panginoong Jesus. Hindi niya man nakikita ang mahal na Panginoon kasi bulag siya mga kapatid. Pero yung pangalan ng mahal na Panginoon, nababalitaan niya na. Isang araw mga kapatid ko, ang mahal na Panginoon, dumaan siya mga minamahal doon sa kanilang baryo mga kapatid, doon sa kanilang lugar. Habang naririnig niya yung mga maraming taong sumusunod sa mahal na Panginoon, nagtanong si Bartimeo. Ang sabi niya, ano ang meron? Sino yung dumadaan? Ang sinabi nila mga minamahal, si Jesus na taga Nazaret. Si Jesus na taga Nazareno, si Jesus na taga Nazaret, siya ang dumadaan. Alam niyo mga minamahal, si Bartimeo hindi lang siya nakaupo. Si Bartimeo mga minamahal, hindi lang siya hindi kumikibo. Nung marinig niya ang pangalan ng mahal na Panginoon, ang ginawa niya, nilakipan niya ng gawa yung kanyang pananampalataya. Hindi man siya mga kapatid ko makakalakad siya bagat hindi siya nakakakita. Pero alam niyo po ang ginawa niya mga minamahal, ang ginamit ni Bartimeo mga kapatid ko yung kanyang bibig. Ang sabi niya mga minamahal, sumigaw siya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Ang sabi niya mga minamahal, wala siyang paraan na gagamitin sa kanyang pananampalataya kundi ang kanyang bibig. Alam niyo mga minamahal, sinasaway siya. Pero mga minamahal, yung kanyang pananampalataya ay masidhim ang kapatid ko na gusto niya mga minamahal na marinig na mahal na Panginoon. Ang sabi niya, Jesus, Son of David, mahabag ka sa akin. Ang sabi niya mga minamahal. Alam mo mga kapatid ko, na marinig na mahal na Panginoon ang tinig ni Bartimeo, nang dahil sa kanyang pananampalataya may kasamang gawa mga kapatid. Hindi man makalapit si Bartimeo sa mahal na Panginoon sa bagay siya po'y bulag mga kapatid ko. Ang ginamit niya ang kanyang bibig. Anong sabi niya mga minamahal na mahal na Panginoon sa kanya? Bartimeo, ano ang ibig mo na gawin ko sa iyo? Ang sabi niya, Rabboni, tanggapin ko ang aking paningin. Ang sabi niya mga kapatid. Alam niyo mga minamahal, dahil sa pananampalataya ni Bartimeo mga kapatid,
na ito po'y kanyang nilagiban ang gawa, mga kapatid. Tinanggap niya, mga kapatid ko, ang kanyang paningin sa harapan ng mahalabang noon. Mga kapatid, pinag-uusapan natin dito yung pananampalataya. Lahat tayo, mga kapatid ko, merong pananampalataya. Pero mga kapatid ko, paano natin wino-workout yung ating pananampalataya? Opo, mga kapatid ko, nakikinig ka ng salita ng mahalabang sa panahon na ito. Pinagkikinggan mo ang salita ng mahalabang sa oras na ito. Pinag-uusapan natin ngayon ang pananampalataya. Paano mo, mga kapatid ko, wino-workout? Paano mong isinasagawa? Paano mong ini-apply sa pangalan ng mahalabang ang pananampalataya? Ngayon, mga kapatid ko,